Hi, ako si Jose at ito yung pinakamagandang araw ng buhay ko. Meron akong bagong cellphone. Ang ganda niya dahil pwede akong maglaro, magpicture, mag-text, may alarm clock, compass, flashlight at wow, galing! Wow. Siguro yun pala ang pangalawang pinakamaganda dahil ang pinakamasayang araw ay nag-umpisa nung may guest speaker kami sa paaralan. Naliban namin ang math class. Yun! Nakuha mo ang tamang sagot. Ang galing mo! Ngayon, para sa susunod nating hamon, may makapagsabi ba sa akin kung ilang candy ang nasa lalagyanan na ito? Ang pinakamalapit na hula ay mananalo ng lahat ng candy sa lalagyanan. Parinig nga ako ng mga hula ninyo. Oh, wait lang! Isa-isa lang! Ikaw! 37. Okay, ikaw? 40. Sa tingin ko 40. Pwede. Ikaw? 60. Siguradong 60. Okay, ikaw, Jose? 61? Mga bata, maging mabait tayo. 61. Okay, tignan natin kung sino ang pinakamalapit sa bilang. Pwede bang magkaroon ng drum roll, please? Ang tamang sagot ay 61. Jose, nakuha mo ang tamang sagot. Okay mga bata. Meron tayong espesyal na bisita ngayon. Siya ay isang leader sa ating bayan. Tinatawag siyang Gospel Guy. Dahil ang gospel ay nangangahulugang mabuting balita at may mabuting balita siyang ibibigay sa atin ngayon. Alam niya ang lahat tungkol sa aklat na tinatawag na Biblia. Ang Biblia ay aklat na sinulat ng Diyos. Ito ay nagsasabi sa atin kung saan tayo nanggaling, kung paano mabuhay at kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay na ito. Kaya mga bata, magbigay tayo ng malaking pagtanggap sa Kanya. Sana hindi mahaba. Oh, boring. Ano kayang sasabihin niya? Tungkol sa Diyos, Ako nga hindi na naniniwala na may Diyos. Dapat may Diyos. May gumawa ng lahat ng ito. Hindi ito nangyari lang. Sana may lugar kung saan walang namamatay. Ay mga bata, ako nga pala si Gospel Guy. Medyo katawa-tawa. Pero alam nyo ba ang ibig sabihin ng gospel? Ay mabuting balita. So ano ang mabuting balita na nais kong ibahagi sa inyo? Mabuting balita ang makatanggap ng mas maraming candy. Gandang idea. Candy para sa lahat. Pwede ba natin gawin yan? Pero mga bata, nandito ako upang ibahagi sa inyo ang magandang balita. Ito ang isang tanong. Kung ikaw ay mamamatay mamaya, tiyak ka ba na sa langit ka pupunta? Alam ko napapaisip kayo. Palagay nyo anong pwede natin gawin upang tayo mapunta sa langit? Maging mabuti, magsimba, magpabautismo, manalangin, or tanggapin ang Panginoong Hesus? Ano kaya sa tingin ninyo ang tamang sagot? Hindi ko alam yan. Mahirap na tanong yan. Nakakatakot talaga mag-isip tungkol sa kamatayan. Saan kaya ako pupunta? di ko alam pero gusto malaman. Nagsimula ang lahat ng likhain ng Diyos ang lahat ng bagay. Binuka niya ang kanyang bibig na likhang bituin at ang planeta, at ang mundo at ang mga hayop, at ang unang dalawang tao na ang pangalan ay Adan at Eva. Mahal sila ng Panginoon at pinapakain sila ng Diyos sa napakagandang hardin. Ngunit may isang utos ang Diyos na huwag nilang kakainin ang bunga ng puno, at tinawag itong kasalanan kapag hindi sinunod at mamamatay sila. Ngunit ang nakakalungkot, kinain nila ang prutas. At isang araw, sila ay namatay. Alam niyo mga bata, ang katotohanan, lahat tayo ay nagkasala. Kasalanan na hindi natin sinasadya or kasalanan na sinasadya natin. Sapagkat walang taong perpekto. Lahat tayo ay merong kasalanan at kung ipapakita ng Diyos na tayo ay nagkasala, sa lahat, mahihiya tayo. 'Di ba? Nakita ninyo, may kabayaran ng kasalanan, sapagkat kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil lahat tayo ay nagkasala laban sa Diyos, balang araw mamamatay tayo tulad ni na Adan at Eva. Maaaring matanda ka na o maaaring bata ka pa, kapag dumating ang araw na iyon, at ang ating mga kasalanan ay pinatawad ni Jesus, pupunta tayo sa langit upang makasama ang Diyos, ang langit at isang magandang lungsod na puno ng liwanag, tawanan, saya at candy.
Hindi ako masyadong sigurado sa candy, pero alam ko ang langit ay napakamagandang balita para sa ating lahat, sapagkat doon natin makakasama ang Panginoon magpakailanman. Ngunit ang masamang balita ay kung hindi ka pinatawad, ikaw ay magbabayad para sa lahat ng iyong kasalanan ng walang Diyos at magpakailanman. Ang lugar na iyon ay tinatawag na impyerno. Hindi ito ginawa para sa iyo. Ito ay isang lugar upang parusahan ng diablo at kanyang masasamang gawa. Siya ang dahilan ng lahat ng mga digmaan, sakit. Ito ay isang lugar kung saan ikaw ay magpakailanman nahiwalay sa Diyos. Yes, meron ka bang tanong? Lahat ng balitang ito ay masama. Meron bang mabuting balita? Oo, meron. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus sa mundo upang intindihin tayo at iligtas tayo. Siya ay dumating bilang isang sanggol at lumaki at nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain ng mga nagugutom, at nagpatuloy mangaral ng magagandang balita patungkol sa langit. Sinabi niya sa kanila na siya ay gagawa ng magandang lugar para sa kanila. Makakasama niya magpakailanman at maraming umibig at naniwala sa kanya at sumamba. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa kanya. May mga taong napuot sa kanya dahil sinabi niya sa kanila ang katotohanan na sila'y makasalanan at sumuway sa mga utos ng Diyos. Hindi nila nagustuhan iyon. Nagalit sila at nagpasya na saktan nila si Jesus. Kinuha nila si Jesus at inarest. Kahit na wala siyang ginawang masama, binugbog siya, dinuraan, nilatigo at nilagyan ng tinik sa ulo. Ipinako nila siya sa krus at siya ay dumanas ng pagdurugo. Namatay si Jesus sa krus bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan, para sa iyong kasalanan, para sa aking kasalanan, para sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Sinabi ng Diyos na ang tanging paraan para tayo ay maligtas, mapatawad sa ating mga nagawang kasalanan ay kailangang may perpektong dugo na dumanak sa krus na katulad ni Jesus. Siya ay namatay para sa iyo, iniibig ka niya. Tatlong araw pagkatapos siya ay muling nabuhay. Lahat ng kanyang sinabi ay totoo. Pinatunayan niya na hindi lamang siya mabuting tao, kundi siya ay Diyos. Siya ngayon ay nasa langit na, nag-aayos ng lugar para sa atin doon, para sa iyo. Balikan muli natin ang sinasabi ng Biblia. Una, lahat tayo ay makasalanan. Ikalawa, ang kaparusahan ng kasalanan ay paghiwalay sa Diyos, magpakailanman sa impyerno. Pangatlo, si Jesus ang nagdala ng iyong parusa sa krus. Ang sabi ng Biblia, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. At kung sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Gusto ng Diyos na ang lahat ay makapasok sa langit. Ginawa niya itong madali tulad ng pagtanggap ng isang regalo. 'Di ba? Nakatanggap ka na ng regalo. Ang regalo ay libre lamang. Hindi mo kailangan bilhin o kaya kitain. Tinatanggap mo lamang ito dahil si Jesus ang kaloob ng Diyos. Kailangan mong buksan ang iyong puso upang tanggapin siya ng isang beses lamang. Isang larawan na lang at matatapos na tayo. Ito ay isang larawan mo, larawan ko at nating lahat. Noon nagkasala tayo ay nahiwalay sa Diyos. Hindi natin siya pwedeng makasama dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay perpekto, banal, dahil wala tayong relasyon sa Diyos, ang buhay natin ay parang kulang. Kahit anong gawin natin, parang wala pa din. Kaya gumawa tayo ng sarili nating paraan sa pamamagitan ng pagiging mabuti, pagpunta sa simbahan, pagbabautismo, magpadasal ng 7 beses sa isang araw. Sa ating puso, nais nating makilala ang Diyos at mapatawad. Gusto ng lahat pumunta sa langit, pero walang anumang bagay ang makakapunta sa atin sa langit. Ang ating tulay ay masyadong maikli. Ngunit ang mabuting balita ay minahal ka ni Jesus at kanyang ginawa sa krus at nagtayo ng tulay patungo sa langit. Mayroon lang isang paraan papunta sa langit at iyon ay sa pamamagitan niya. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang bugtong niyang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maisinilang ba sa tamang panig ng tulay? Wala. Mayroon bang makapaglalagay sa iyo sa kabila ng tulay? Wala. Ito ay nasa iyong desisyon. So ano ang sagot? Kailangan mong maniwala na namatay si Jesus para sa iyo at pagkatapos tanggapin ang kanyang regalong pagpapatawad. Mga bata,
si Jesus ang tanging daan sa langit. Maraming salamat sa pakikinig. Kung mayroon kayong tanong, diyan lang ako sa labas. Salamat Gospel Guy sa pagpunta sa aming klase ngayon. Bye mga bata. Okay, klase. May ilang minuto pa tayo bago mag-bell. Pwede kayong bumalik sa upuan nyo at makipag-usap ng tahimik sa inyong classmate o magsimula sa inyong homework sa math. Hi, Giginoong Guy. Pwede po ako magtanong? Oo, anong pangalan mo? Ako si Jose. Hello, masaya ako na ikay nakilala ko. Ano ang may tutulong ko sa'yo? Paano ko matatanggap ang regalo na yun? Kailan mo yung ginawa? Bata pa ako noon nung ibinahagi ito sa akin ng isang pastor. Sumasama ako sa isang simbahan noong bata pa ako at bininyagan din bilang sanggol, pero hindi naalala ang pinatawad ng Diyos ang lahat ng aking mga kasalanan noon. Isang special ang pangyayaring iyon. Noong ika-23 ng Pebrero, noong ako'y 9 na taong gulang, unang beses kong na-realize na ako ay nasa maling panig ng tulay. Ako ay lumuhod at humingi kay Jesus na pumasok sa aking puso, patawarin ako sa lahat ng aking mga kasalanan, at bigyan ako ng kanyang regalo na walang hanggang buhay. Hindi ko kailanman nalimutan ang panahong iyon. Wala pang nagpapaliwanag sa akin ganitong paraan. Maraming beses ako nagdarasal sa isang araw. Binibinyagan din ako bilang sanggol. Pero matapos kita pakinggan, ngayon pa rin hindi ko alam kung paano kumingi tulad ng ginawa mo. Hindi ko alam kung narinig niya ako o kung pumasok siya sa aking puso. Tama yun. Wow! May isa pa akong tanong. Ibig sabihin na hindi ko kailangan magdasal sa pamamagitan ng ibang tao? Siyempre. Kaya ang sinabi mo ang regalo ay libre at ang kailangan ko lang gawin ay tanggapin ito? Akala ko kailangan ko maging sapat na mabuti para makarating sa langit. Tama ba? Oo. Maririnig ba ako ng Diyos kung hihingi ako sa Kanya, patawarin niya ako sa aking mga kasalanan? Oo, maririnig niya. Pangako niya na papatawarin ang lahat ng tatanggap sa kanya. Paano ko malalaman ng tiyak? Dahil ang salita ng Diyos ay totoo, hindi siya magsisinungaling. Tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Kaya naniniwala ako. Gusto ko ang mabuting balita sa aking buhay. Pero hindi ko alam kung paano. Tutulungan mo ba ako? Oo, pwede tayong humiling sa Diyos ngayon. Ngayon din? Okay. Paano? Madali lang, maaari kitang gabayan sa panalangin. Pero ang simpleng pagsasabi ng mga salita ay hindi sapat para iligtas ka. Kailangan mong tunay na ibigay iyon mula sa iyong puso.